Nagulantang ang buong venue nang biglang bumagsak ang pyramid ng champagne glasses sa gitna ng grandioso foyer, kasabay ng malakas na hiyawan ng mga bata. Nagmamadali akong lumapit sa pinanggalingan ng ingay, ang puso ko'y parang tambol sa bilis. Hindi ko na halos makita sa dami ng tao, pero alam ko kung sino ang may gawa. Si Fia at si Liu. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinisikap kong itulak ang mga eleganteng nakadamit na bisita. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Ang araw na mabubunyag ang lihim na matagal kong itinago. Fia! Leo, halos pabulong kong tawag pero sapat para marinig ng mga maliliit na nilalang na iyon. Natanaw ko sila. Si Fia, nakatayo sa tabi ng nagkalat na bubog at likido, hawak ang basag na laruan. Si Leo, nakasabit sa lailayan ng damit niya, parehong malaki ang mata sa takot at pagtataka. Ang pinakamasama, nakita ko si Gabriel, ang panganay ko, na nakatingin sa akin na tila humihingi ng tulong, habang may isang matangkad na figura ang lumalapit sa mga anak ko. Para akong pinanlamigan ng dugo. Mabilis akong lumusot sa pagitan ng mga bisita, ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila ba may humihila sa akin pabalik. Habang papalapit ako, unti-unting lumilinaw ang imahe ng lalaking nakatayo sa harap ng mga anak ko. Ang suot niyang barong ay walang bahid dungis, at ang kanyang tindig ay sadyang dominante. At nang tuluyan na niyang iangat ang mukha, pakiramdam ko'y tumigil ang mundo. Siya! Si Gobernador Marco Illustre. Ang taong akala ko'y hindi ko na muling makikita. Ang ama ng mga anak ko. Ang lalaking sinubukan kong kalimutan, pero ang anino niya'y patuloy na bumabalot sa bawat hininga ko. Nahuli niya ang tingin ko. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagtitigan. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pag-ibig para sa akin, ngayon ay puno ng pagtataka, ng pagkalito, at unti-unting lumilitaw ang isang pamilyar na kislap ng pagkilala. Isa, ang kanyang boses, bahagyang paos, ngunit sapat para marinig ko sa gitna ng nagkakagulong ingay. Ang pangalan ko, na matagal nang nakabaon sa nakaraan, ay binigkas niya muli. Nag-init ang mga mata ko. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik, kasabay ng pait at takot. Gusto kong tumakbo, lumayo, itago ang mga anak ko. Pero huli na ang lahat. Nakita na niya sila. Nakita na niya ang mga mata nilang kasing kulay ng sa kanya, ang ngiti nilang kasing ganda ng sa kanya. Marco, halos hindi ko masabi. Nagsimula na ang mga tsismis sa paligid. Ang mga bulong-bulungan ay parang laso na kumakalat sa buong silid. Si Gobernador Illustre ba yan? Sino yung babae at mga bata? May eskandalo ba? Nararamdaman ko ang lahat ng mata na nakatutok sa amin. Ang init ng hiya ay kumalat sa pisngi ko. Ito ang kinatatakutan ko. Ang mapag-usapan, ang maging mansa sa malinis na pangalan ni Marco. Hindi ko pinlano na mangyari ito. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na buhay para sa mga anak ko. Lumapit sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay nanatili sa akin. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ko ilumiliit ang mundo ko. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay nagbalik sa akin sa mga alaala ng nakaraan, ng pagmamahalan, ng pangako, at ng mapait na pagtatapos. Nilingon niya ang mga bata. Nilingon din ako. Ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa aming tatlo, na tila may pinag-ugnay. Ang tatlong pares ng mata ng mga anak ko ay bumaba sa kanyang mga mata, ang kulay at hugis ng mga ito ay sadyang hindi maikakaila. Si Gabriel, ang panganay ko, ang pinakapresensya. Tumayo siya sa harap ng mga kapatid niya, parang isang munting tagapagtanggol. Ma, sino po siya? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ang tanong na iyon ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa puso ko. Paano ko ipapaliwanag? Paano ko itatago ang katotohanan na matagal ko nang pinagsikapan na ilibing? Yumuko si Marco, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Gabriel. Kaibigan mo ba sila? Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang tumakbo si Leo at niyakap ang binti niya. Ang kamay ni Leo, maliit at malambot, ay mahigpit na humawak sa pantalon ni Marco. Nagulat si Marco. At ako din tumingin si Leo kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kuya, si Mama, galing kay Batman, bulong ni Leo, itinuro ang isang munting basag na laruan na nakasabit sa kanyang bulsa. Tignan mo po. Bahagyang napangiti si Marco.
Ang ngiting iyon ang ngiting minahal ko ng sobra. Ngunit nang ibaling niya muli ang tingin sa akin, ang ngiti ay nawala. Napansin niya ang pagkakahawig, ang malalim na koneksyon. Hindi na niya ito maikakaila. Hindi ko na ito maitatago. Ang ingay sa paligid ay unti-unting naglaho sa pandinig ko. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng puso ko, at ang mga salita niya na tila huling hininga ng isang pagkakaibigan. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa akin, ang kanyang boses ay halos bulong na lang, puno ng bigat. Ang mga mata niya inanatili sa akin, nakatitig sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Isang kamay niya ang dahan-dahang dumapo sa balikat ko. Pakiramdam ko'y sinasalok niya ang bawat lihim na itinago ko. Ang init ng kanyang palad ay lumukob sa akin, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman na nagdala ng halo-halong sakit at lungkot. Isa, ang kanyang tinig, puno ng seryosong tanong. Bakit kamukha ko ang mga batang ito? Nakasandal si Gobernador Marco Ilustre sa mamahaling opisina niya, ang suot na barong ay gusot na tila sinalanta ng bagyo. Hindi ang Champagne Glass Pyramid ang nagdulot ng gulo sa isip niya, kundi ang tatlong pares ng mata na kasing kulay ng sa kanya. Ang mga mata ni Marisa. Ang pangalang iyon na matagal nang binura sa kanyang sistema ay biglang nanariwa. Isa, bulong niya sa sarili habang ang kamay niya ay kusang dumapo sa puso niya. Maliban sa pangalan, ang pagkabigla at pagkalito ay bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Paano? Paano nangyari ito? Para siyang isang detective na nawala sa sarili. Agad siyang humingi ng listahan ng mga empleyado mula sa security staff ng hotel na siyang nag-organisa ng event. Sinimulan niyang alalahanin ang bawat detalye ng mga bata, ang munting gasgas sa tuhod ng batang lalaki na si Gabriel, ang mapanuksong ngiti ni Sofia, at ang inosenteng titig ni Leonardo habang yumayakap sa binti niya. Bawat detalye ay sumisigaw ng isang pamilyar na katotohanan na matagal nang inilibing. Napakagat siya ng labi. Ang mga mata ni Leo, sadyang kasing amo ng sa kanya. Ang matangos na ilong ni Gabriel, kopya ng kanyang pamilya. At ang mga labi ni Sofia, perpektong hugis ng mga labi ni Marisa. Hindi niya inaksaya ang oras. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang Chief of Staff, si Mang Ben. Mang Ben, kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Marisa Reyes. Lahat. Kung nasaan siya ngayon, kung ano ang ginagawa niya at lalo na, kung ano ang nangyari sa kanya matapos akong umalis. Hindi niya binanggit ang mga bata. Nais niyang siya mismo ang magkumpirma. Kinabukasan, bitbit ang isang folder ng mga lumang litrato nila ni Marisa, noong magkasintahan pa sila, at ang printout ng ilang blurred na key footage mula sa event, nagtungo si Marco sa lumang address ni Marisa. Isang bakanting lot na ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae ang lumabas sa kabilang bahay. Aba, Senor Gobernador, bati nito, halatang nagulat. Ano po ang hanap ninyo dito sa aming lugmok na lugar? Pinuntahan ko lang po sana si Aling Marisa Reyes, sagot ni Marco, pilit pinapanatili ang kanyang professional composure. Ay, si Marisa. Matagal na po siyang lumipat. Parang 10 taon na rin yata. Hindi na nga po namin siya nakita ulit, wika ng matanda habang nag-iisip. May mga balita ring nagpakasal na raw at umalis ng bansa. Napatiimbagang si Marco. Nagpakasal at umalis ng bansa. Ito ang impormasyong natanggap niya matapos mawala si Marisa. Pero bakit nandito siya sa Manila at may 3 anak na mukhang siya? Ang pagkalito niya ay nagpalit sa galit. Galit sa sarili, sa tadhana, at sa sinumang nagtago ng katotohanan. Ginamit ni Marco ang koneksyon niya sa DIES at sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi siya natulog sa paghahanap. Sa loob lamang ng 2 araw, may hawak na siyang address. Isang maliit na komunidad sa dulong bahagi ng Maynila. Hindi ito ang Marisa na kilala niya, ang Marisa na nasa Marangyang condominium noon. Doon niya natagpuan ang maliit na bahay na may ilang nakasampay na damit pambata. Huminga siya ng malalim, ang puso niya ay kumakabog. Wala siyang ideya kung ano ang sasalubong sa kanya. Kumatok siya. Nagbukas ang pinto at doon nakatayo si Marisa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Mukha siyang nagmamadali, ang buhok ay magulo. Marco, ang kanyang tinig, puno ng takot. Mabilis niyang isinara ang pinto, pero naipit na ni Marco ang paa niya. Marisa, kailangan nating mag-usap, kalmado ngunit matigas na wika ni Marco.
Wala tayong pag-uusapan, sagot ni Marisa, pilit na isinasara ang pinto. Umalis ka na. Wala kang karapatan dito. Ngunit hindi siya sumuko. Kinabukasan, bumalik siya. At kinabukasan ulit. Sa ikatlong araw, naabutan niya si Marisa na naglalakad sa palengke kasama ang mga bata. Isa, tawag ni Marco na nagpalingon sa kanya. Ano ba, Marco? Ano ba ang gusto mo? Galit ang boses ni Marisa, pero ang mga mata niya ay nagpapahayag ng takot. Hinarap ni Marco si Marisa. Sa likod niya ay nagtatago ang tatlong bata, nagtataka. Inilabas niya ang mga lumang litrato. Isa, tignan mo to, tignan mo ang mga anak mo. Hindi mo ba nakikita? Kamukha ko sila. Kamukha natin sila. Inabot ni Marisa ang mga litrato, nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaglag sa kanyang sarili at kay Marco, kasama ang mga maliliit na larawan ng mga bata. Si Gabriel ay may kaparehong nunal sa pisngi ni Marco. Si Sofia ay may parehong kurba ng ilong ni Marisa. At si Leo ay parang maliit na kopya niya. Anong pinagsasabi mo? Pilit niyang tanggi, pero ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kang alam. Alam ko, isa. At alam kong may itinatago ka, tugon ni Marco, ang kanyang boses ay mas nagiging matigas. Bakit mo itinago sa akin ang mga anak ko? Bakit mo kami pinaglayo? Biglang may pumaradang itim na sasakyan sa tabi nila. Bumaba si Atty. Victoria T. Vicky Sandoval, ang kanyang assistant at ang kanyang EC manager. Nakasuot siya ng isang corporate dress, ang kanyang ngiti ay artipisyal. Gobernador, nandito ka lang pala, malambing ang boses ni Vicky, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkainis. Nilingon niya si Marisa, ang kanyang tingin ay matalim at mapanuri. At sino naman ang ginang na ito? Ramdam ni Marisa ang lamig sa boses ni Vicky, ang pagmaliit sa kanya. Hindi ito ang unang beses na nakita niya si Vicky. Sa tuwing pumupunta si Marco sa kanya noon, madalas ay kasama niya ito. Ang tingin ni Vicky ay puno ng pagdududa at may bahid ng paghamak. Siya si Marisa, Vicky, maikling tugon ni Marco. At sila ang mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Vicky. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit walang abot sa mata. Talaga? Kagulat-gulat naman. Hindi ko alam na mayroon ka ng pamilya. Ang pagbigkas niya sa salitang ki-pamilya ay tila may halong pangungutya. Gobernador, kailangan nating bumalik sa opisina. May mahalaga tayong meeting. Ang mga bagay na ito ay hindi dapat pinag-uusapan sa lansangan. Pero hindi na tinag si Marco. Nilingon niya si Vicky. May mas mahalaga pa ba sa pamilya ko, Vicky? Bumuntong hininga si Vicky. Gobernador, alam mo kung gaano kahalaga ang imahe mo, lalo na ngayon sa nalalapit na eleksyon. Ang ganitong klase ng issue. Pinutol niya ang sasabihin na tila binibigyan siya ng mensahe. Baka makasira ito sa lahat ng pinaghirapan mo. Ang mga salita ni Vicky ay hindi gaanong nakaapekto kay Marco. Ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang katotohanan. Humarap muli siya kay Marisa, ang kanyang tingin ay puno ng pagnanais na malaman ang lahat. Marisa, hindi na natin ito maitatago. Ang katotohanan ay laging lalabas. Kailangan nating ayusin ito. Para sa mga bata. Kung kailangan natin ng test, gagawin natin. Kung kailangan kong ipahayag sa buong mundo na ako ang ama nila, gagawin ko. Ang mukha ni Marisa ay namutla. Ang takot sa kanyang mga mata ay nagiging desperasyon. Nilingon niya ang kanyang mga anak, pagkatapos ay muling tumingin kay Marco, sa isang gobernador na nag-aalab ang determinasyon. Naglabas si Marco ng isang envelope mula sa kanyang briefcase. Kinuha niya ang isang medical form, isang request para sa paternity test. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa harapan ni Marisa. Isa, matigas ang boses niya, ngunit may bahid ng pakiusap. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong kilalanin ang mga anak ko. Kailangan nating gawin ito. Ngayon. Gusto kong malaman ang totoo. Gusto kong kilalanin ang mga anak ko. Umagos ang mga salitang iyon sa isip ni Marisa. Ang papel ng SAC test request ay nakapatong pa rin sa maliit niyang mesa, tila isang mabigat na pasanin. Tiningnan niya ang mga anak niyang payapang natutulog sa kabilang silid, ang kanilang mga mukha ay walang malay sa bigat ng lihim na matagal niyang pinoprotektahan.
Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang kahon sa ilalim ng kama. Kinuha niya ang isang album ng mga lumang litrato, ang mga pahina ay dilaw na at lukot. Ang larawan nilang dalawa ni Marco, nakangiti, magkahawak kamay sa dalampasigan. Ang mga alaalang iyon, na minsan ay nagbigay sa kanya ng ligaya, ngayon ay nagbibigay lamang ng hapdi. Napabuntong hininga siya. Ang araw na iyon. Ang araw na binago ang lahat. 5 taon na ang nakalipas. Umuwi si Marisa mula sa trabaho, masaya. Naghihintay siya ng text mula kay Marco. Kakatapos lang ng kanilang engagement party. Ang lahat ay perpekto. O akala niya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, pero sinagot din. Alis ka sa buhay ni Marco, isang boses ng babae, matigas at malamig, ang kanyang boses ay parang kumakalat na lason. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Sisirain mo lang ang kinabukasan niya. Kung ayaw mong masira ang pamilya ninyo, lumayo ka. Nanginginig si Marisa. Sino ito? Wala siyang ideya. Kinabukasan, may nagpadala ng mga bulaklak sa opisina niya, pero kasama nito ang isang sobre na may mga litrato niya at ni Marco na magkasama, at sa likod ng bawat litrato ay may nakasulat na masasamang salita. Mga pagbabanta. Mga akusasyon na siya raw ay gold digger. Sa bawat araw na lumilipas, dumadami ang mga tawag, ang mga mensahe, ang mga pagbabanta. Para siyang binubulabog ng mga multo. Nagsimula siyang maghinala sa pamilya ni Marco. Sila lang ang posibleng ayaw sa kanya. Ang mga ilustre ay kilalang mayaman at makapangyarihan. Baka ayaw nila ng isang simpleng babae na tulad niya para sa kanilang anak. Isang araw, nakatanggap siya ng isang serye ng mga text message na nagpanggap na galing kay Marco. Sinasabi na pagod na raw si Marco sa kanya, na pinili na raw niya ang kanyang career, at na mas magiging maayos ang lahat kung sila ay maghihiwalay. Nawasak ang mundo ni Marisa. Ang huling mensahe ay nagsasabing, "Huwag mo na akong hanapin, isa. Mas mabuti nang mag-isa ako." Sa takot, sa sakit, at sa paniniwalang ayaw na sa kanya ni Marco, lalo na para sa kinabukasan ng kanyang dinadalang anak, lumayo si Marisa. Umalis siya ng Maynila, lumipat sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya, at binago ang kanyang pangalan. Ginawa niya ang lahat para lamang maprotektahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak mula sa anino ng pamilya ilustre at ng politika. Isang malakas na katok sa pinto ang gumising kay Marisa mula sa kanyang pagmumuni-muni. Nagulat siya at mabilis na itinago ang album. Si Marco. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Marco, ang kanyang mukha ay seryoso. May hawak siyang isang litrato. Isang lumang litrato nilang dalawa, kung saan nakayakap siya kay Marco at masayang-masaya sila. Bakit, isa? Tanong ni Marco, ang boses niya ay puno ng sakit. Bakit mo ako iniwan? Bakit mo itinago sa akin ang mga anak ko? Pumasok si Marco sa loob nang walang paalam. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat. Alam mo ba kung gaano ako naghanap sa'yo, isa? Alam mo ba kung gaano ako nasaktan nang sabihin sa akin na nagpakasal ka na at umalis ng bansa? Na lumipas ang mga taon na akala ko'y kinalimutan mo na ako, kinalimutan mo na ang lahat ng pinagsamahan natin. Ikaw ang naghanap. Marisa scoffed, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ikaw ang nang iwan, Marco. Ikaw ang pumili ng karera mo kaysa sa akin. Ikaw ang nagsabi sa akin na lumayo. Mas mabuti nang mag-isa ako, yan ang huling mensahe mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi ko kailanman sinabi yan. Pinuntahan kita sa kondo mo, sa trabaho mo, sa lahat ng posibleng lugar. Pero wala kang bakas. Sinabi sa akin ng isang source na nagpakasal ka na at umalis ng bansa. Nawasak ako, isa. Akala ko, yun na yun. Natawa si Marisa, isang mapait na tawa. At naniwala ka? Naniwala ka na lang sa kung anong sabihin ng source mo. Hindi mo ako pinaniwalaan. Hindi mo ako kilala ng ganoon. Bakit ko naman hindi paniniwalaan ang mga impormasyon? Sinubukan kong tawagan ka, i-text ka, pero wala. Isa, umamin ka. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka naglihim? Galit ang boses ni Marco. Dahil sa mga banta. Dahil sa mga mensahe na matagal nang pumapatay sa akin araw-araw.
Sigaw ni Marisa, ang kanyang boses ay nagbabreak. Akala ko'y galing sa pamilya mo, Marco. Akala ko'y galing sa iyo mismo. Bumagsak ang kanyang mga luha. Sinabi nila sa akin na sirain ko lang ang buhay mo. Na masisira ang karera mo kung mananatili ako sa tabi mo. At pagkatapos, ang mga text message, ang mga mensahe na nagmula sa iyo, na sinasabi mong ayaw mo na sa akin. Anong gusto mong gawin ko, Marco? Manatili at sirain ang lahat ng pangarap mo? O lumayo at bigyan kayo ng kapayapaan? Tila nabato si Marco. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla. Mga banta. Mga mensahe mula sa akin. Isa, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala akong sinumang pinabantaan at hindi ko kailanman sinabi yan sa'yo. Sino ang nagpadala? Hindi ko alam. Unknown numbers. Kung ano-ano lang. Akala ko'y galing sa'yo, umiiyak na sagot ni Marisa, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang sakit na matagal niyang kinimkim ay sumabog. Akala ko'y masaya ka na sa ginagawa mo. Biglang tumunog ang telepono ni Marco. Si Vicky Sandoval. Tinitigan ni Marco ang pangalan sa screen. Tila may kumislap sa kanyang mga mata, isang munting piraso ng palaisipan na biglang nag-ugnay. Marco, nasaan ka? Kailangan mo nang pumunta sa opisina. May emergency meeting, boses ni Vicky, sadyang matigas at walang pakialam sa sitwasyon. Hindi sumagot si Marco. Ibinalik niya ang phone sa bulsa niya. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Marisa. Ang kaisipang biglang sumulpot sa isip niya ay kasing lamig ng yelo. Isa, bulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa walang laman na pader sa likod niya. Ang nakaraan ay laging bumabalik, isa. Hindi mo na siya maililihim sa matagal. Ang mga salitang iyon, na parang sinasabi lamang sa hangin, ay nagbigay ng kaba kay Marisa. Hindi na ito banta mula sa hindi kilala. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang mga anino ng nakaraan ay hindi kailanman ganap na mawawala. At alam niyang malapit na siyang harapin ang pinagmulan ng lahat ng sakit na ito. Naramdaman ni Gobernador Marco Ilustre ang lamig ng hangin sa mukha niya habang binabaybay niya ang EDSA. Ang mga salita ni Marisa ay patuloy na umalinggaw sa isip niya. Mga banta, mga mensahe mula sa Yud. Impossible. Alam niya sa sarili niyang hindi niya magagawa iyon. Pero sino? Sino ang may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng pagpapahirap at panlilinlang? Binuksan niya ang radyo sa kotse. At doon, dumagsa ang mga tinig. Gobernador Ilustre, may 3 anak sa labas? Ito ba ang bagong eskandalo na iayanig sa kanyang karera? Sino ang babaeng ito? At bakit ngayon lang lumabas ang mga bata? Bumuntong hininga si Marco. Alam niyang mangyayari ito. Ang mundo ng politika ay malupit. Hindi pa man niya nakukumpirma ang lahat, kumalat na ang balita. Ang mga vultures ay handang-handa ng lumamon. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ng kanyang mga disappointed na staff. Si Mang Ben ay nakayuko, si Vicky Sandoval naman ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pananagumpay. Gobernador, kailangan nating mag-issue ng statement, wika ni Vicky, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng utos. Hindi ito maganda para sa imahe mo. Lalo na sa nalalapit na eleksyon. At ano ang sasabihin ko, Vicky? Na hindi totoo ang mga bata. Na hindi ko sila anak, tanong ni Marco, ang boses niya ay puno ng ironya. Hindi sa ganoon. Maaari nating sabihin kaibigan mo lang siya, at ang mga bata ay mga kamag-anak niya. O kaya, nabiktima ka ng paninira, mabilis na sagot ni Vicky, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. Kailangan nating kontrolin ang narrative, Gobernador. Nilingon siya ni Marco. Isang malamig na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ganoon kadali para kay Vicky ang magsinungaling. Anong klaseng pahayag iyon, Vicky? Tanong ni Marco, sinisikap na panatilihin ang kalmado niya. Ang mga bata ay mukhang-mukha sa akin. Isa sila sa akin. Hindi ko sila itatanggi. Pero Gobernador, isipin mo ang magiging epekto nito sa iyong karera. Sa iyong political future, pilit ni Vicky, ang boses niya ay mas nagiging matigas. Ang mga tao ay mapanghusga. Hindi mo pa kailangan ng ganitong kontrobersya.
Maraming kalaban ang gustong sirain ka. Kahit pasirain nila ako, hindi ko itatanggi ang mga anak ko, matigas na sagot ni Marco. Tinitigan siya ni Vicky. Ang kanyang ngiti ay naglaho. Kung ganoon ang desisyon mo, gobernador. Pero handa ka ba sa posibleng backlash? Sa mga akusasyon ng imoralidad? Sa pagiging irresponsable? Lumabas si Marco sa opisina, hindi niya alintana ang mga nagtataka niyang staff. Pumunta siya sa kanyang pribadong silid. Naupo siya sa kanyang swivel chair, ang kanyang ulo ay nakasandal. Kinuha niya ang kanyang phone at hinanap ang contact ni Marisa. Nag-text siya. Kumusta ka? Ayos lang ba kayo ng mga bata? Hayaan mo, aayusin ko ito. Hindi nagtagal, may reply. Mula kay Marisa. Ayos lang kami. Huwag kang mag-alala. Sanay na kami sa ganito. Ang kanyang reply ay parang isang matalim na saksak sa puso ni Marco. Sanay na kami sa ganito. Dahil sa kanya. Dahil sa kanyang kawalan. Ang sakit ay nagpalit sa galit. Binuksan niya ang kanyang laptop. Sinimulan niyang i-research ang kaso niya. Ang mga unknown numbers, ang mga sources na nagpadala ng maling impormasyon. Ang mga banta. Sino ang may kakayahang gumawa nito at may motibo? Biglang may pumasok sa isip niya. Si Vicky. Naalala niya ang mga araw na kasama niya si Marisa, at kung paano madalas ay nakikita niya si Vicky na nakatingin sa kanila ng may kakaibang ekspresyon. Kung paano palaging nagkukusa si Vicky na ihatid siya o sunduin kahit hindi naman kailangan. Kung paano palaging sumusulpot si Vicky sa mga pagkakataong nag-iisa lang siya. Nanginginig ang kanyang kamay nang buksan niya ang kanyang lumang email. Hinanap niya ang mga lumang email exchange niya kay Vicky. Dati, malapit silang magkaibigan, halos magkakapatid na. Pero may isang email ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang email na ipinadala ni Vicky na may kalakip na article tungkol sa isang disgraced politician na nasira ang career dahil sa isang love child. Ang email ay naglalaman ng isang simpleng linya, "Be careful, Marco. The higher you climb, the harder you fall. And sometimes, the people you trust the most can be your downfall." Naalala niya na ibalik ni Vicky ang account niya sa kanya. At sa kanyang email, may isang thread na hindi niya maalala. Isang thread na may kakaibang pakiramdam. Ang email ay galing sa isang key anonymous at may nakalagay na e-confidential. Isang larawan ni Marisa na may kasamang lalaki na tila nagkakasayahan na may nakasulat na nagpakasal na. Move on, D. Pero ang larawan ay malabo. Ang lalaki ay hindi niya makilala. Pero ang caption, nagpakasal na. Move on, D. Napadpad ang kanyang tingin sa isa pang attachment. Isang text message conversation. Ang mga mensahe na sinasabi ni Marisa. Pagod na raw ako sa'yo. Pinili ko na ang career ko. Mas mabuti nang mag-isa ako. Ang mga mensaheng ito ay parehong-pareho sa sinabi ni Marisa. Pero ang sender ay hindi ang numero niya. Ang sender ay isang burner phone. At ang mga oras ng pagpapadala ng mga mensahe ay tugma sa mga oras na abala siya sa kampanya at imposible niyang magamit ang kanyang phone. May kumislap sa kanyang mga mata. Isang malamig na apoy ng pagdududa. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang malaman kung ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ay siya ring nagdulot ng sakit at paghihiwalay niya kay Marisa. Binuksan niya ang isang photo editor. Tiningnan niya ang larawan ni Marisa at ng lalaking iyon. Sinubukan niyang palakihin. Sinubukan niyang linawin. At doon, sa background, isang maliit na detalye ang nakita niya. Isang siningit na detalye na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Isang anino. Ng isang familiar na buhok. At isang signature na hikaw. Si Vicky. Para siyang nabunutan ng tinik. Pero ang tinik na iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ang galit sa kanyang puso ay lumalim. Hindi lang para kay Vicky, kundi para rin sa kanyang sarili. Paano niya hindi napansin? Paano niya naging bulag sa mga pahiwatig? Kinuha niya ang phone niya. Tiningnan niya ang contact ni Vicky. Ang ngiti ni Vicky sa profile picture niya ay nagmukhang isang mapanlinlang na ngiti. Hindi kaya ikaw, Vicky, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Hindi kaya ikaw ang may gawa ng lahat ng ito?
Ang pagdududa ay naging katotohanan. Kinabahan si Marisa nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya inaasahan ang sinuman. Pagbukas niya, may isang delivery guy na may hawak na maliit na box, walang pangalan ng nagpadala. Nag-alinlangan si Marisa, pero tinanggap niya rin. Pagkasara ng pinto, maingat niyang binuksan ang box. Sa loob ay may isang lumang recorder at isang sobre na puno ng mga litrato at papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Unang tiningnan niya ang mga litrato. Mga blurred na shot niya noon kasama si Marco. At sa bawat isa, may isang anino sa likod na tila nagtatago, may hawak na kamera. Ang anino ay may pamilyar na hugis, lalo na ang buhok at ang suot na hikaw. Vicky Sandoval. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya makapaniwala. Pagkatapos, kinuha niya ang recorder. Pinihit niya ang play button. Ang boses ng isang babae, matigas at malamig, ang umalinggaw sa tahimik na silid. Siguraduhin mong matatanggap niya ang mga mensahe. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang maniwala na si Marco ang may gusto nito. At kailangan siyang mawala ng tuluyan sa buhay ni Gobernador Ilustre. Wala na siyang babalikan pa. Ang boses na iyon kilala niya. Ang boses ni Vicky Sandoval. Sumunod ay isang palitan ng text messages na nakaprint sa papel. Ang mga text na natanggap niya noon na nagpapanggap na galing kay Marco na nagsasabing pagod na ito at mas mabuti nang maghiwalay sila. Ngayon, may kasama ng patunay, ang mga numero ng phone na ginamit ay burner phones at may mga trace na nag-ugnay sa mga ito sa isang partikular na network na konektado sa isang shell company na pag-aari ng isang tao malapit kay Vicky. At ang pinakamasakit sa lahat, ang isang litrato ng kanya at ng isang kaibigan niya noon, kasama ang caption na nagpakasal na. Move on, D. Pero sa litratong iyon, malinaw na nakikita ang mukha ni Vicky na nakatago sa likod ng isang halaman, nakangiti ng may pananagumpay. Ang litratong ito ang ipinadala ni Vicky kay Marco para paniwalain na nagpakasal na si Marisa at umalis na ng bansa. Naramdaman ni Marisa ang matinding galit na bumalot sa kanya. Hindi lang galit kundi sakit. Sobrang sakit. Sobrang panlilinlang. Hindi lang siya ang niloko, kundi pati si Marco. Ang mga taon ng paghihirap niya, ang kanyang mga anak na lumaki nang walang ama sa tabi, ang kanyang takot na balikan ang nakaraan, lahat ay dahil sa isang babaeng nagpapanggap na kaibigan ni Marco. Dumating si Marco ilang sandali matapos ang pagtingin sa mga ebidensya. Mukha siyang pagod pero may seryosong tingin. Marisa, may nalaman ako. Tungkol kay Vicky. Hindi na niya pinatapos si Marco. Inilahad niya ang lahat ng laman ng box. Ang recorder. Ang mga litrato. Ang mga print-out ng text messages. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Ito, wika ni Marisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ang dahilan kung bakit ako umalis. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkahiwalay. At ito ang dahilan kung bakit lumaki ang mga anak mo nang walang ama sa tabi. Pinindot niya muli ang play button sa recorder. Muling umalinggaw ang boses ni Vicky, malinaw at nakakapanindig balahibo. Siguraduhin mong matatanggap niya ang mga mensahe. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang maniwala na si Marco ang may gusto nito. At kailangan siyang mawala ng tuluyan sa buhay ni Gobernador Ilustre. Wala na siyang babalikan pa. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Namutla ang kanyang mukha habang nakikinig. Ang kanyang panga ay humigpit. Kinuha niya ang mga litrato at ang mga print-out ng text messages. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Hindi lang hinala, kundi mas malala pa. Isang matinding panlilinlang. Si Vicky D. Halos pabulong na wika ni Marco, hindi makapaniwala. Impossible. Hindi niya magagawa yan. Hindi niya magagawa. Mapanuya ang tawa ni Marisa, puno ng pait. Pakinggan mo ang boses niya, Marco. Tignan mo ang mga ebidensya. Ito ang babaeng pinagkakatiwalaan mo. Ito ang babaeng dahilan kung bakit nawala ang mga taon na sana ay kasama mo ang mga anak mo. Dahil sa kanya, Marco. Dahil sa ambisyon niya. Napakuyom ng kamao si Marco. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Galit. Pagsisisi. At isang matinding pagkabigla.
Pinagmasdan niya ang mga litrato, ang mga screenshot, ang maliit na anino ni Vicky sa bawat isa. Ang kanyang isip ay nagbalik sa lahat ng pagkakataon na sinubukan ni Vicky na ihiwalay siya kay Marisa, ang mga payo ni Vicky na tila ba nagtatago ng ibang intensyon. Ang litrato na ito, wika ni Marisa, itinuro ang litrato kung saan siya ay kasama ang kanyang kaibigan. Ito ang ipinadala niya sa'yo para maniwala kang nagpakasal na ako. Kita mo? Ang ngiti niya sa likod ng halaman? Ang taong pinagkakatiwalaan mo, siyang nagwasak sa buhay natin. Nawasak ang pagtitiwala ni Marco. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa loob ng maraming taon sa pagiging gobernador, ay tila gumuho. Ang taong itinuring niyang confident at pinakamalapit na kasamahan sa politika, ay siyang nagtaksil sa kanya ng ganito. Patawarin mo ako, isa, bulong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako at hindi ko nakita. Naging bulag ako. Naging bulag ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Umiyak si Marisa. Hindi na galit ang kanyang luha, kundi sakit at pagod. Kahit anong pakiusap mo, Marco, hindi na mababalik ang mga taon na lumipas. Hindi na mababalik ang pagkabata ng mga anak natin na hindi kanila kasama. Niyakap ni Marco si Marisa. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Alam ko. At handa akong gawin ang lahat para makabawi. Handa akong gawin ang lahat para sa atin. Para sa mga anak natin. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Vicky Sandoval, ang kanyang mukha ay kalmado pa rin, tila walang alam sa kung ano ang nangyayari. May dala siyang folder. Gobernador, nandito ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap. May emergency meeting tayo, wika ni Vicky, ang kanyang mga mata ay nanunuri kay Marisa at sa mga papel na nakakalat sa mesa. Ang kanyang tingin ay biglang nagpatalim nang makita niya ang recorder. Wala nang emergency meeting, Vicky, matigas na wika ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya sinubukan itago. Tinaasan siya ng kilay ni Vicky. Anong sinasabi mo, Gobernador? Ang sinasabi ko, Vicky, ay tapos na ang laro mo, sagot ni Marco, nilingon si Marisa, at pagkatapos ay tumingin kay Vicky nang may matinding galit. Alam na namin ang lahat. Natawa si Vicky, isang tawa na walang kaligayahan. Ang lahat? Anong lahat ang pinagsasabi ninyo? Nagtataka ako kung ano ang sinasabi ng ginang na ito para siraan ako. Pinindot ni Marisa ang play button sa recorder. Muling umalingaw ang boses ni Vicky, malinaw at walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay namutla. Paano ninyo nalaman, bulong ni Vicky, ang kanyang boses ay nanginginig. Nawala ang kanyang composure. Nalaman namin ang lahat, wika ni Marco, lumapit kay Vicky. Ang pagmamanipula mo, ang pagsisinungaling mo, ang pagtatago mo sa katotohanan. Lahat ng kasinungalingan mo para lang masira ang relasyon namin ni Marisa, at para makuha mo ako. Yumeling si Vicky. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bahid pa rin ng kayabangan. Anong gagawin ninyo? Sisirain ninyo ang lahat. Huwag kayong magkamali, hindi pa tapos ang laban. Wala kayong matibay na ebidensya. Ang mga iyan paninira lang iyan. Narinig ni Gobernador Marco Ilustre ang ugong ng helikopter sa labas ng kanyang bintana. Ang tunog ay parang dagundong sa kanyang ulo, kasabay ng boses ni Vicky na umalinggaw sa kanyang isipan. Hindi pa tapos ang laban. Nagkatotoo nga ang mga salita niya. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang kanilang konfrontasyon, sumabog ang media. Ang kanyang mukha at mukha ni Marisa ay nasa bawat headline. Hindi lang ang tungkol sa mga anak, kundi mga balita na pinalaki at pinalala ng mga kasinungalingan. Gobernador Ilustre, bokal sa moralidad. May 3 lihim na anak. Si Marisa Reyes, dating hostess na nagpakasal sa ibang lalaki, ngayon ay pinapaniwala ang kabit ng gobernador. Irresponsableng ama, traidor sa bayan. Ilang milyon ang ginastos sa paglilihim. Ang mga salitang ito ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang pagkatao. Nakafocus ang mga kamera sa kanyang bahay. Naghihintay ang mga reporter sa bawat sulok. Ang kanyang cellphone ay hindi tumitigil sa pagring, puro tawag mula sa kanyang campaign team na nagkakagulo. Sir, kailangan po nating gumawa ng counter statement. Kailangan nating linisin ang pangalan ninyo, sigaw ng kanyang AFI head sa telepono. Linisin?
Paano ko lilinisin kung ang bawat salita ay nakaimprinta na sa isip ng mga tao? Galit na tugon ni Marco, nakatingin sa G-screen. Pinapakita ang mga larawan ni Marisa, ang kanyang address sa lumang bahay, ang mga anak niya. Lumalabas din ang mga source na nagpapatunay na si Marisa ay isang key opportunist at na siya ay nagloko kay Marco noong una pa man. Galit na galit si Marco. Ito ay gawa ni Vicky. Alam niya. Wala itong ibang motibo kundi sirain siya at si Marisa. Sir, marami na pong sponsors ang nagbaback out. Ang ibang kasamahan nyo sa partido ay nagpapahiwatig na dapat kayong mag-leave of absence. Sinasabi nilang masisira ang partido dahil sa inyo, dagdag ng kanyang head, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Inihagis ni Marco ang telepono sa kama. Napatayo siya, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Bumagsak ang kanyang buong mundo. Ang karerang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay tila guguho sa isang iglap. Ang pangalang ilustre na mayaman sa prestihiyo, ngayon ay nabahiran na ng iskandalo. Pero hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang alam niyang nagdurusa din si Marisa at ang mga bata. Ang mga inosenteng nilalang na ito ay biglang naging biktima ng kanyang kalaban. Pinuntahan niya si Marisa. Naabutan niya ito sa bahay, nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang sarili, habang nanonood ng balita. Ang mga anak ay nagtatago sa likod niya, malaki ang mga mata, tila hindi maintindihan ang nangyayari. Isa. Lumapit si Marco, niyakap siya. Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito. Wala kang kasalanan, Marco, mahinang tugon ni Marisa, ang kanyang boses ay paos. Sana hindi na lang tayo nagkita. Sana hindi na lang sila nagulo. Huwag mong sabihin yan, wika ni Marco, hinawakan ang kanyang pisngi. Sila ang pinakamagandang nangyari sa atin. Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin, biglang umiyak ng malakas si Leonardo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mama! Masakit, daing ni Leo, nakahawak sa kanyang tiyan. Nagulat si Marisa at Marco. Agad na dinala nila si Leo sa pinakamalapit na ospital. Ang mga flash ng kamera ay sumalubong sa kanila sa labas ng emergency room. Pilit nilang iniiwasan ang mga reporters, pero wala silang nagawa. Sa loob ng ospital, ang mga doktor ay nagmamadali. Si Leo ay nilagnat ng mataas, at ang kanyang tiyan ay namamaga. Kailangan po namin ng lab test, at CT scan kaagad, wika ng isang nurse, nagmamadali. Lumipas ang mga oras na tila bang walang katapusan. Si Marisa ay umiiyak sa tabi ni Marco, ang kanyang mga kamay ay magkahawak. Si Gabriel at Sofia ay tahimik na nakaupo sa bench, malaki ang mga mata sa takot. Sa labas ng emergency room, nagsimula na ang mga spekulasyon. May isang reporter na nagtanong, may sakit ba ang anak ng gobernador? Dahil ba ito sa stress ng eskandalo? Nagpanting ang tenga ni Marco. Kung may mangyaring masama sa kanyang anak, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. At lalong hindi niya mapapatawad si Vicky. Sa wakas, lumabas ang doktor. Seryoso ang mukha niya. Gobernador Ilustre, Dia Reyes, wika ng doktor, tumingin sa kanila ng maisimpatya. Mayroon pong komplikasyon ang atay ni Leo. Mayroon siyang isang bihirang sakit na tinatawag na biliary atresia. Nakaapekto ito sa kanyang atay. Kailangan niya po ng liver transplant kaagad. Para silang binagsakan ng langit at lupa. Liver transplant. Hindi nila inaasahan ang ganitong balita. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanilang isip. Pero paano po, nanginginig ang boses ni Marisa. Maaari po tayong maghanap ng donor, o kung may kapamilya po na kompatible, mas maganda, sagot ng doktor. Pero kailangan po natin ng mabilis na aksyon. Ang kalagayan ni Leo ay kritikal. Kung hindi po siya maagapan, baka hindi na po tayo magkaroon ng sapat na oras. Tumingin si Marco kay Marisa. Ang kanyang puso ay nadurog. Ang kanyang anak. Ang maliit at inosenteng Leonardo. Ang lahat ng kapangyarihan niya, ang lahat ng kanyang koneksyon, ay tila wala na ngayong silbi. Ang kanyang karera, ang kanyang pangalan, lahat ay baliwala kung mawawala ang kanyang anak. Ang kanyang mata ay bumalik sa form na iniwan ng doktor. Mayroong isang seksyon para sa mga posibleng donor. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Marisa, ang kanyang paghawak ay mahigpit, puno ng desperasyon.
Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marisa, na tila humihingi ng sagot ng lakas. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, isang matinding determinasyon ang sumiklab. Kailangan ng mabilis na aksyon. Ang kalagayan ni Leo ay kritikal. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa kanya na wala na silang oras. Kung kailangan niyang gawin ang pinakamabigat na sakripisyo, gagawin niya. Ramdam ni Marisa ang lamig ng marmol sa ilalim ng kanyang mga kamay habang nakaupo siya sa waiting area ng ospital. Ang mga salita ng doktor ay umalinggaw pa rin sa isip niya. Kailangan niya po ng liver transplant, kaagad ang kalagayan ni Leo ay kritikal. Ang kanyang munting Leo, nakahiga sa higaan sa lumalaban para sa kanyang buhay. Malumanay na wika ni Marco, umupo sa tabi niya. Naramdaman niya ang init ng kamay nito na humawak sa kanyang nanginginig na palad. May desisyon ako. Tumingin si Marisa sa kanya, ang kanyang mga mata ay namamaga sa luha. Ang mukha ni Marco ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may matinding pagdetermina. Ano man yan, Marco, susuportahan kita, bulong ni Marisa. Sa mga sandaling ito, ang kanilang mga nakaraang hidwaan ay tila nawala. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang anak. Magko-press conference ako, wika ni Marco, ang kanyang boses ay matigas ngunit malalim. Ipapaalam ko sa buong mundo ang lahat. Ang tungkol sa atin, sa mga anak natin, at ang ginawa ni Vicky. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Pero Marco, ang career mo. Ang pangalan mo. Masisira ang lahat. Yumiling si Marco. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa pintuan ng Walang silbi ang lahat ng iyon kung mawawala ang anak ko. Walang silbi ang posisyon ko kung hindi ko kayang ipagtanggol ang pamilya ko. Ngayon, ang pamilya ko ang una, isa. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanila. Para sa inyo. Naramdaman ni Marisa ang init na kumalat sa kanyang puso. Ang pagmamahal na akala niya ay nawala na, ay unti-unting bumabalik. Ito ang Marco na minahal niya noon, ang Marco na handang gawin ang lahat para sa mga taong mahal niya. Ilang oras ang lumipas, at nasa gitna na sila ng isang magulong press conference. Ang bulwagan ay puno ng reporters, kumikislap ang mga camera flash. Nakaupo si Marisa sa tabi ni Marco, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang hita. Kinakabahan siya, pero nanatili siyang matatag. Ito ang laban nila at hindi niya iiwan si Marco. Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga reporter, walang takot. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Marco, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Nandito ako ngayon, hindi bilang gobernador ilustre, kundi bilang isang ama na humihingi ng pag-unawa at pagmamahal mula sa inyo. Haharapin ko ang lahat ng akusasyon at sasabihin ko ang buong katotohanan. Naging tahimik ang bulwagan. Nagsimulang magkwento si Marco. Ang kwento ng kanilang pag-ibigan ni Marisa. Ang mga pangako. Ang kanyang mga pagkukulang. Ang pagkawala ni Marisa. Ang kanyang paghahanap. Ang kanyang sakit. Ang pagkabigla niya nang makita ang mga anak niya. Ang kanyang pagsisisi. Ang mga batang ito, si Gabriel, si Sofia, at si Leonardo, wika ni Marco, ang kanyang boses ay nagiging emosyonal, sila ang aking mga anak. At si Aling Marisa Reyes, ang aking pinakamamahal, ang ina nila. Hindi ko sila itinago. Itinago sila sa akin. Bumuntong hininga siya. Sa loob ng maraming taon, inakala kong nagpakasal na si Marisa at umalis na ng bansa. Inakala ko'y kinalimutan na niya ako. At inakala ni Marisa na ako ang nagtulak sa kanya palayo dahil sa mga banta at mga mensaheng galing daw sa akin. Isang malaking kasinungalingan. Isang planadong panlilinlang. Naglabas si Marco ng isang flash drive. Mayroon po akong ebidensya. Mga recording, mga text messages, at mga larawan. Ang lahat ng ito ay magpapatunay kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng lahat ng ito. At doon, ipinakita niya ang lahat ng ebidensya na natagpuan nila ni Marisa. Ang mga boses ni Vicky Sandoval, malinaw na nagpaplano. Ang mga text messages na nagpapakita ng pagmamanipula. Ang mga larawan na nagpapakita ng presensya ni Vicky sa likod ng bawat panlilinlang. Ang lahat ng detalyeng nag-ugnay kay Atty. Victoria Sandoval sa kanilang paghihiwalay. Nagkagulo ang mga reporters.
Ang mga tanong ay nagsimulang magsunod-sunod. Attorney Sandoval, ang iyong campaign manager at pinakamalapit na kapanali. Ano ang motibo niya? May kasong isasampa kayo laban sa kanya? Ang motibo, seryosong tugon ni Marco. Ang pagkamakasarili at ambisyon. Ang pagnanais na makontrol ang buhay ng iba para sa kanyang sariling kapakanan. Nilingon niya si Marisa. At yes, sasampahan namin siya ng kaso. Hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng mga taong kanyang nilinlang at sinaktan. Biglang bumukas ang pintuan ng bulwagan. Pumasok si Vicky Sandoval, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Malamang ay narinig niya ang live broadcast. Kalokohan! Puro kasinungalingan, sigaw ni Vicky, pumunta sa harapan, pilit na aagawin ang mikropono. Paninira lang yan. Wala kayong matibay na ebidensya. Gusto niyo lang akong siraan dahil sa politika. Pero hinarang siya ng security. Ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Vicky, wika ni Marco, kalmado. Ang katotohanan ay laging mananaig. Ang mga tao ay may karapatang malaman kung sino ka talaga. Nagsimulang bumulong-bulong ang mga tao sa bulwagan. Ang ilan ay nagpapahayag ng galit kay Vicky. Ang iba naman ay nagpapahayag ng simpatya para kay Marco at Marisa. Ang kanilang kwento, na puno ng sakit, pagtataksil, at pagmamahalan, ay unti-unting nagbukas sa harap ng publiko. Si Marisa, na dating natatakot sa paghusga ng lipunan, ngayon ay nakaupo ng matuwid, ang kanyang mga mata ay nanatili kay Marco. Ang pagsuporta niya ay malinaw. Hindi na siya nagtatago. Ilang oras matapos ang press conference, habang nasa ospital sila, biglang tumawag ang doktor ni Leo. Gobernador Ilustre, Via Reyes, wika ng doktor, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. May magandang balita po ako. May nakita tayong compatible donor para kay Leo. At ang inyong anak ay nagsisimula ng tumugon sa gamot. Lumiliit ang pamamaga ng kanyang atay. Kung magpapatuloy ito, mas magiging maayos ang kanyang kalagayan para sa operasyon. Niyakap ni Marisa si Marco ng mahigpit. Napahagulgol siya sa tuwa at pasasalamat. Ang pinakamasarap na balita na natanggap niya sa loob ng maraming taon. Tumulo ang luha sa mata ni Marco. Ang kanyang pagod ay napalitan ng pag-asa. Ang kanyang sakripisyo ay hindi na sayang. Ang kanyang anak ay may pag-asa. Lumapit sila sa bedside ni Leo. Ang maliit na bata ay payapang natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na kasing putla. Niyakap ni Marco si Marisa, at hinawakan ang kamay niya, tumingin sa mga anak nila. Hindi ko na kayo bibitawan, kailanman, he whispered, his voice thick with emotion. Hindi ko nahahayaan na may makasira sa pamilya natin. Hindi na kailanman. Nakangiti si Aling Marisa, Isa Reyes, habang pinagmamasdan si Leo na tumatakbo sa berdeng damuhan, kasama ang kanyang mga kapatid. Ang dating maputlang mukha ng kanyang bunso ay namumula na ngayon sa tuwa. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang matagumpay na naisagawa ang liver transplant ni Leo. Ang paggaling niya ay parang isang himala. Ang kaba at takot na bumalot sa kanya ay napalitan ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Sa wakas, malaya na sila. Malaya mula sa mga lihim, malaya mula sa takot, at malaya mula sa anino ng nakaraan. Naramdaman ni Marisa ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang baywang. Nilingon niya si Gobernador Marco, Mako, Ilustre, na nakangiti sa kanya. Masaya si Leo, bulong ni Marco, ang kanyang tingin ay nanatili sa kanilang mga anak. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat sa iyo, Marco, tugon ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Leo. At sa amin. Ngumiti si Marco. Wala tayong dapat pasalamatan sa isa't isa. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Isang pamilya. At handa akong gawin ang lahat para sa ating pamilya. Dinala ni Marco si Marisa sa isang liblib na bahagi ng parke, kung saan walang makakagulo sa kanila. Naupo sila sa ilalim ng isang malaking puno. Marisa, simula ni Marco, ang kanyang boses ay malumanay. Gusto kong humingi ng tawad. Sa lahat. Sa mga pagkukulang ko noon, sa hindi ko paghahanap ng mas masinsinan, sa pagiging bulag ko sa ginagawa ni Vicky. At higit sa lahat, sa pagpapaasa ko sa iyo noon at sa pagpapalaki mo sa mga anak natin ng mag-isa.
Umiling si Marisa. Patawad din, Marco. Patawad kung naging mahina ako at pinaniwalaan ang mga kasinungalingan. Patawad kung hinayaan kong manatili sa takot ang puso ko at hindi ka pinaniwalaan. Magkahawak ang kanilang mga kamay, ang bawat paghawak ay tila nagpapagaling sa mga lumang sugat. Ang mga luha ay dumaloy sa kanilang mga pisngi, luha ng pagpapalaya at pag-unawa. Hindi na natin kayang ibalik ang nakaraan, wika ni Marco. Pero kaya nating bumuo ng bagong simula. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal, pagtitiwala at pagtanggap. Sa labas ng mundo ng kanilang munting pamilya, naging mainit ang pagtanggap ng publiko sa paglantad ni Marco. Ang kanyang pagiging tapat at ang kanyang sakripisyo para sa kanyang anak ay humanga sa marami. Ang iskandalo ay naging isang kwento ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang rating bilang gobernador ay tumaas at ang mga kritiko niya ay unti-unting nanahimik. Si Atty. Victoria T. Vicky Sandoval naman ay humarap sa kanyang sariling bangungot. Matapos ang press conference ni Marco at ang paglabas ng mga ebidensya, siya ay inimbestigahan. Maraming kaso ang isinampa laban sa kanya, estafa, identity theft, cyberbullying, at attempted character assassination. Hindi na siya makatakas sa batas. Ang kanyang pangarap na maging isang makapangyarihang politiko ay gumuho at ang kanyang pangalan ay tuluyang nabahiran. Nakakulong na siya at hinaharap ang matinding parusa sa mga kasalanan niya. Bumalik si Marco sa kanyang opisina, ngunit may ibang Marco na ngayon. Hindi na siya ang gobernador na nakatutok lang sa politika. Siya ay isang amang may mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng buhay at pamilya. Gobernador, handa na po ang statement ninyo para sa public apology ni Atty. Sandoval, wika ni Mang Ben, ang kanyang chief of staff, na ngayoy mas kalmado na. Hayaan mo na, Mang Ben, sagot ni Marco, nakatingin sa labas ng bintana. Ang pinakamalaking parusa na sa kanya ay ang mawalan ng kapangyarihan at respeto. Ang matuto sa sakit na dinulot niya sa iba. Nagpasya si Marco na ibigay ang lahat ng suporta kay Marisa. Lumipat sila sa isang mas malaking bahay, isang tunay na tahanan kung saan ang mga bata ay may sariling kwarto at espasyo. Pinahinto niya si Marisa sa kanyang mga labada at pagtitinda at binigyan siya ng pagkakataong magsimulang muli sa kanyang mga pangarap. Isang araw, ipinagdiwang nila ang ika-10 kaarawan ni Gabriel. Ang hardin ay puno ng mga kaibigan at kapamilya. Si Marco at Marisa ay nakatayo sa tabi ng kanilang mga anak, nakangiti. Kuya Gab, hipan mo na ang kandila, sigaw ni Sofia, masigla. Humiyaw si Leo sa tuwa, hipan mo, kuya. Tiningnan ni Gabriel ang kanyang ama, pagkatapos ay ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ito ang kanyang pamilya. Hindi kompleto dati pero ngayon buo na. Yumuko si Marco kay Gabriel. Isang wish, anak. Pinikit ni Gabriel ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at pagkatapos ay hinipan ang kandila. Ang lahat ay pumalakpak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisa ang isang kumpletong kaligayahan. Ang kanyang buhay, na dating puno ng takot at pagtatago, ay naging isang kanvas ng pag-asa at pag-ibig. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Puno ito ng sakit, luha at pagdududa. Ngunit sa huli, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pagpapatawad sa isa't isa, at ang kanilang pagtanggap sa nakaraan ay nagpatibay sa kanila. Habang naglalaro ang mga bata sa hardin, magkatabi sina Marco at Marisa. Niyakap ni Marco si Marisa mula sa likuran. Mahal kita, isa, bulong ni Marco. Mahal din kita, Marco, sagot ni Marisa, sumandal sa kanya. Higit pa sa anumang posisyon o karangalan, ang pamilya ang tunay na pamana. At sa iyo, Marco, natagpuan ko ang tahanan ng aking puso. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ang kulay kahel na sinag nito ay yumakap sa kanilang pamilya. Ito ay hindi lamang isang pagtatapos, kundi isang simula. Isang simula ng isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang pagpapatawad. Ang pamilya Ilustre Reyes, buo at maligaya, ay handa nang harapin ang anumang pagsubok na darating, basta't magkasama sila. At dito nagtatapos ang kwento ni Marisa at Marco, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahalan at pagpapatawad. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong pagdamay, at sa inyong mga puso na handang makinig sa bawat kabanata ng buhay ni Isa at Mako. Isang karangalan po para sa amin, ang inyong mga manunulat,
ang maibahagi ang paglalakbay na ito ng pag-ibig, pagpapatawad, at paghahanap ng pamilya. Sa bawat salita na aming isinulat, naramdaman namin ang bigat at gaan ng kanilang paglalakbay, ang hapdi ng nakaraan, at ang liwanag ng pag-asa. Naway nag-iwan ang kwentong ito ng baka sa inyong mga puso. Ang bawat character RC, bawat twist, at bawat eksena ay binuo ng mailayunin na ipaabot ang isang mahalagang mensahe, na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at romansa, kundi pati na rin sa lakas ng loob na harapin ang mga pagkakamali. Ang kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili, at ang paniniwalang ang pamilya ang tunay na kayamanan. Na ang pinakamalakas na puwersa na kayang pagalingin ang anumang sugat ay ang pagmamahalan at pag-unawa. Naway napulot ninyo ang aral na gaano man kahaba ang dilim, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Naway ang kwentong ito ay nagbigay inspirasyon at aliw sa inyong mga gabi. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin, at ang inyong mga napulot na aral mula sa kwento ni Marisa at Marco. Ang inyong mga komento ay aming inspirasyon. Lihim ng puso.